Hello guys, in this recording I will demonstrate yung magiging activity natin on Wednesday, face to face, no? So yung magiging activity natin, Catalyst 2960 password recovery or switch password recovery. So ang objective daw nito, dapat daw ay mapalitan ninyo, no, ng password, no, yung switch natin. So ibig sabihin may naka-configure na password or may current configuration yung switch natin. So mahalaga yung configuration, no. Ibig sabihin yung mga IP address or mga PTY, ganyan, no. Kailangan lang dito is for you to change the password for privilege, yung encrypted privilege password, which is enable secret, yung user mode password, which is yung line console 0, yung ating SSH password, no. Yan. So ibig sabihin i-retain natin other configuration, and then ensure that the Catalyst 2960 runs the latest iOS image, no. Yan. So using yung boot system command. Okay. Take note, no, hindi natin siya malalagyan ng IPv6 address kung hindi iOS version 15, no, yung OS. Yan. So ibig sabihin magko-configure tayo ng IPv6 SPI. Okay, so without further ado, no, pasok na tayo sa switch natin using PuTTY. So as you can see, no, may password dito. So ngayon is paano natin ma-reset yung password dito, or para tayo makakapasok sa sa bootloader, no. So may step yan eh, no? Step number 1 daw, of course, unplug the power cable. Okay, and then pagkatapos natin siyang i-unplug, sabi daw unplug, no. Unplug, then unplug, unplug, then plug in, no. Plug in, paki-check na lang ang spelling, no. Plug in the AC power, no. Yan, parang ano, no, tanggal kabit, no. Ayun kasi siya. So step number 2. So while the switch is booting, no, press the mode button until the switch prompt, no, switch. Ito yun eh. Or yung yung tinatawag pala natin until the word na password recovery mechanism enabled, no, yung makita nyo yung word na yan, then sa kanya bibitawan yung button. Step number 3, syempre nandun na tayo sa switch bootloader. Tapos ito type natin, no, yung command na flash _init. Ang purpose ito is to initialize the flash memory, no? Okay, and then step number 4, nandun yung configuration na config.txt. So rename the file config.txt into something, no? Bahala kayo. Okay, for me pwede na tong config.text.old. yan, kasi by doing that nag-reload tayo or nag-restart ulit tayo ng switch, wala na siya makikita ng configuration, hindi niya makikita, pero yung file na dyan, no?
Mahalaga kasi yung configuration dito eh. Okay, step number 5, type nyo yung command na boot to reload the switch. Sige, gawin na natin. So tanggalin ko muna yung power, no? Tapos press ko yung mode button. Lalapit ko lang yung bayrak sa akin. So tinanggal ko na yung power cable, ginawa ko, press na ako ng naka-press na ako ng mode button. Hintayin natin na mag-appear yung yan, no, the password recovery mechanism is enabled. Bibitawan ko na ngayon yung mode button. Next, initialize the flash file system, no? Yan, kasi without initializing the flash file system, hindi niya ilo-load yung configuration file natin dito sa bootloader, no? Flash underscore init. So ngayon, using the directory command, tapos flash file system with colon, no? Nakita natin dito yung file na config.txt. So gagawin natin ngayon ay i-rename natin yan. Ang command daw ay rename flash config. Walang tab completion dito, walang tab completion dito sa bootloader, kaya ingat tayo sa command, no? Rename flash config.txt to flash config.txt.old. Ayan. So verify natin, no, that we already changed the file, no, the file name. So using directory or directory flash. So ito na siya ngayon, no, config.txt.old. Then we can now reboot the switch. As you can see here, no, nakaboot pala siya sa iOS version 12. Yan. So pag boot natin maya maya ay i-configure natin siya to to run the latest iOS na nandito sa loob ng ating flash memory. So it will take some times for the switch to finally boot, no, to the iOS. So mamaya makakapasok tayo dito without prompting us a password, no? So step number 6, so revert back, no, the configuration, sorry, step number 6, no? Of course, nandito na tayo sa loob niyan. Ginagawa natin, 'di ba? Skip lang itong portion na 'yan.
try ko muna i-close to, no? Naghang kasi siya. Ayan, bumalik na pala. So ngayon, show flash muna natin. So config.txt.old, no? I-rename daw natin pabalik, no, sa original. So rename flash. So dito magagamit na natin yung ano, yung tab completion into flash. Config.txt. So the show flash config.txt. Okay, so ang gagawin daw natin is to load the configuration file into memory. Yan, para siya ginagawa, no? Ang command ay so copy flash config.txt into system running -config, no? So using this command, no, copy flash config.txt. So minsan medyo akala nyo naghahang yung system, ano, running -config. So anong gagawin ng command na to? Yung content nito ilo-load ka agad niya rito sa system running. Make sure na wag kayo mag-exit doon sa privilege mode natin, no? Kasi pagka nag-exit kayo doon, malalock out na naman tayo, no? So papalitan ka agad natin yung mga password. Yan. So step number 8, change necessary passwords, no? Ayan. So mapapansin nyo rito, generating 1024-bit RSA. Ibig sabihin may configuration na siya before, no? At again, do not exit, no? Kasi pagka nag-enable kayo, may password yun, hindi nyo alam, no? Okay, now gagawin natin, palit na tayo ng password, no? So configure terminal, enable yung secret niya, papatungan na lang natin, no? Kunyari Cisco ENPA 55. Ito na ipapalit ko ngayon. Yung line console 0 nya, palitan ko siya ng Cisco ENPA 55. Hindi ko na kailangan ng word na login, no? Kasi nga naka-enable na yan, eh. Yung username na admin, no? May username na admin ito, eh. So do show run pipe include username. Yung username na admin, palitan natin siya ng secret, no? So tanggalin muna natin siya, no username admin. Yan, burado na yan. Username admin secret nim.pa55. Halimbawa yan, nim.pa55. So exit. So copy, run, start. Yan. So ngayon, pwede na tayo i-verify muna natin, no, yung boot natin kung tayo ay gumagamit ng iOS 15 using show boot. So as you can see here, so iOS ito, no, yan, no, iOS 12 siya, eh. So gawin natin show flash okay, iOS 15. Ito yung iOS 15, eh. The problem here, sa PuTTY wala siyang wala siyang copy.
walang copy, edi save nyo muna rito, no? So C2960 LAN base K9 -mz 150-2.se se.bin. Double check. C2960 LAN base K9 -mz .150-2.se se.bin, no? So how to change the boot settings, no? Ang command ay boot system flash. Ayun lang, may paste ba rito? Ayun, wala rin siyang paste, no? Anyway, C2960. So tinype ko na lang dito para in case na biglang mabura yan, no? Sa display natin, at least may copy tayo dito. LAN base K9 -mz .150-2.se.bin. Boot system flash 2960 LAN base K9 -mz .150-2.se.bin. Yeah, so copy, run, start. Pero try nga natin, no? Subukan nga natin maglagay ng IPv6 address. Int VLAN1 IPv6 address. Kung wala yan, yung SDM prepper dual enable. Oops, question mark, enable or default. So supported naman pala niya. So kaya lang changes to the running SDM preferences have been restored but cannot take effect until the next reload. So mga paglagay lang tayo ng IPv6 once nakapag-reload na tayo. Again, save muna natin bago tayo mag-reload, no? So now napalitan na natin siya ng password, na palitan na rin natin siya ng boot sequence into iOS version 15. Pag restart nito, IPv6 na lang. Of course, i-test natin yun, no, sa PC. Bali ang magiging settings natin ay ganito, no? Gamit muna tayo ng Flameshot, no? So bali magiging topology natin ay ganito. So switch yan, ano? Tapos yung computer natin. Bali ganyan, no? Bali ganyan yung topology natin. So ito merong IPv4, IPv6, may IPv4, IPv6. So dapat nakakapag secure shell tayo, no? For final testing, no? Or for final testing, saka ping na rin, no? Mali pa ako ng password. Dapat ano to eh,
con, no? Anyway, so palitan ko muna, no? Kasi yung console natin 9 console 0 password Cisco con dapat con for console, no? PA55 nalagay ko EN eh. Yan. Anyway, at least nahabol natin. So now nangyari 2000 colon DB8 ace colon this is 100 kasi, so 100 slash 64. So therefore yung PC lalagyan nyo rito ng colon ala kayo, no? 200 or 2 or ano man, no? Show IP in brief. So wala kasi nakakabit na kable rito kaya naka-down yun. Show IPv6 in brief. Ito na yung IPv6 address natin. Okay. So yan, gumagana na yan. So make sure na maalala ninyo ito, no? Or mag-take note kayo nito. Ito yung pa-practicein natin, no? Dito sa laboratory by of course, the face-to-face meeting natin Wednesday, di ba? Okay. So hopefully ito magamit ninyo, no? At ma-enjoy natin sa sa laboratory. So again, thank you for for viewing this recording, and again, lagi kong suggestion magbasa, no? Magbasa, mag-explore, no? Kung gusto niyo talagang maging IT at sumahod ng maayos, no? At ma-enjoy niyo pa yung mga natitirang panahon dito sa mundong ito na bilang IT. Wala naman ibang magdi-dictate sa inyo, no? Kahit na gaano pa kagaling yung nagtuturo sa inyo, kung tatamad-tamad ang estudyante, wala rin, di ba? Pero yung doon sa may pangarap talaga, no? Yung nakikita nila yung usefulness ng IT, okay, na magagamit talaga nila, ayan, nagpupursige mag-aaral yung mga yan without questioning, no? Yung classmate or ano, basta gumagawa siya, nag-explore siya, no? Okay. Ngayon, kung meron siya mga topic na hindi nauunawaan, pwede siya magtanong sa teacher saka sa classmate, no? So yun lang, no? Again, bye bye, no?